Uy! Part 5 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang gabi, tuwang-tuwang ekwenento na nga ni Charlotte kay Allen ang tungkol sa isang libro na nirekomenda sa kanya ng ating bida, at ang daming araw nitong naturo sa kanya tungkol sa kanilang lugar. Naibinida na naman nga ni Allen na isa sa nais niyang ma-experience nitong si Charlotte bilang isang naughty thing. Ngising Doro demonyo na naman nga ang ating bida at tinanong si Charlotte kung may nais itong puntahan since curious ito sa mga nabasa nito. Nahiya na naman nga ang dalaga at eto na naman nga raw si Allen, naiilang nga raw siya na magbigay ng lugar na nais niyang puntahan since may utang na loob nga raw siya sa bida natin tsaka mas masaya nga raw siya na kasama itong si Allen sa mansion kaysa sa anupaman. Dagdag pa nga nito na baka kung araw-araw na nga lang raw siyang tuturuan ni Allen ng mga naughty things ay baka maging naughty girl na nga raw siya pilit pagkumbinsi na nga nito sa bida natin, na siya na ngang nagpaisip kay Allen at may point nga raw itong dalaga. Sa isip-isip na naman nga ng bida natin ay di naman daw niya nais na dungisan ang inosenteng isip nitong si Charlotte bagkus ay nais niya lamang ay paranes dito ang mga karanasang ipinagkate dito sabay ngisi na naman nga at ipupush niya nga raw ang kanyang ideya. Oy Charlotte, kung gagala tayo magiging happy ka ba tanong na nga ni Allen sa cute na dalaga. Syempre ano ika na nga ni Charlotte na binara na agad ni Allen at kasado na nga raw ang lakad nila. Di na nga nakahirit pa itong dalaga at kung ano-ano na ang naisip na itinerary ng excited na binata, sabay pang malakas ang hawak na nga nito sa baba ni Charlotte at saan na raw ba nito nais pumunta. Ayoko ika na nga ng nababahalang dalaga ngunit nagpasaring na naman ang ating bida na maglalagay na nga lang raw siya ng sumpa sa sarili niya nang mapilitan ito hanggang sa natigilan na nga ang dalawa nang bigla na nga lang lumutang sa eksena itong si Miacha, at may delivery nga raw ito sa kanila. Isang regalo na trip for two sa Yunoha region. Dito na nga pinakita na nasa biyahe na ang dalawa sakay ng isang karwahe. Ganda view Charlotte ika na nga ni Allen sa tuwang-tuwang dalaga. Oo nga ika naman ni Charlotte at di pa nga raw niya ito na-experience. First time nga raw niya na nakasakay sa karwahe ay noong panahon pa na tumetakas siya ngunit nasa ilalim nga raw siya nito kaya wala siyang view na katulad nito. Biglang change topic na nga ang bida natin at sa isip-isip nga nito ay wrong move siya sa topic niya at sinabing wala na nga raw siya nakikitang wanted poster ni Charlotte sa lugar na ito, na kinatuwa na nga ng dalaga at tila panaginip nga raw para sa kanya. Maging si Allen ay pinabatid rin ang kanyang tuwa sa naging regalo ng mga tao sa kanya sa nakaraang mga kaganapan sa bayan. Nag-alala naman si Charlotte at kung okay lang daw ba dito kay Allen na siya ang kasama sa pat trip to kung saan na regalo ng mga taga-nayon sa ating bida, kung saan pwede naman sana na si Eruka. Palusot na nga ang ating bida na may lakad nga raw ito ngunit ang totoo ay magsisimula na itong mag-imbestiga sa nakaraang naging usapan nila, at ito nga ang ipinaalam nito sa kanya, hanggang sa ipakita na nga sakay ng mga kabayo sila Miacha, at Eruka na pekanan ang lahat ng ito at tinawag nilang Operation Hot Spring Trip. Ayon naman kay Eruka ay kailangan nga raw ng push nitong dalawa at lubos na e-excite sa kalalabasan at kung hanggang saan makakarating ang closeness ng dalawa at maging itong si Miacha nga raw ay kumuha pa ng leave masaksihan lang ang umuusbong na pag-iibigan ng dalawa. Tila nakaramdam naman ang kilabot itong si Allen at pinag-uusapan nga ng dalawang pasaway habang itong si Charlotte naman ay tuwang-tuwa at natanong na nga ang ina kanilang tutuluyan. Dito na nga napatanong ang bida natin kung isa daw ba itong sa nais puntahan ni Charlotte na nakita nito sa librong binasa nito. Oo naman ang may pag-aatubuli itong si ate mo kaya napansin ito ng ating bida at tila iba naman daw talaga ang gustong puntahan ni Charlotte. Tinignan na nga nito ang dalang libro ni Charlotte ngunit agad din namang inagaw ng dalaga at huwag na nga raw niya osyosohin at nahihiya nga raw siya sa binata. Lubos na mula na nga ito at sinabing lugar nga raw iyon na nais puntahan ng mga bata. Dito na nga napaisip si Allen at pinagtaka kung saan ito ngunit hinayaan na lamang ang dalaga sa desisyon nito na huwag na muna sabihin. Pahabol naman ni Allen na okay lang naman na gustihin nila ang mga bagay na di nila nasubukan, napuntahan o na-experience noong sila ay mga bata pa. Sabay ngisi na naman at isa ito sa mga naughty things na sinasabi niya. Tsaka ano ka ba naman Charlotte, mukha bang pagtatawanan ko ang mga bagay na gusto mo ika na nga ng binatang nakipag-moment na naman sana all may moment, kainis. Kalaunan ay narating na nga nila ang Yunoha Resort kung saan sinalubong sila ng isang malaserenang dalaga, na masayang welcome sila sa resort. Rekta tanong na nga si kuya mo kung bukas na raw ba yung hot spring.
Oo naman sir, sakto wala pa po masyado tao ngayon ika na nga ni Ate Serena. Natuwa naman si Allen at maging si Charlotte nga raw ay excited sa hot spring. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin ng Serena na malugod nga raw silang nagagalak na sila ang napiling lugar ng honeymoon ng dalawa, na kinataranta na nga ng dalawa at nagkakamali nga raw ito. Ay sorry, so bale magjowa pa lang po kayo ika na nga ni ate na di na nga kinakaya ni Ate Charlotte mo, kaya si Allen na lamang nagpaliwanag na mali nga raw ito ng akala. Nagsorry naman si Ate Serena sabay nagpaliwanag na ang package raw kasi nila ay pang mag-asawa at magjojowa. At dito na nga napagtanto ni Allen na kagagawan ito nila Mia Cha kaya daw palalabas 32 ng ngipin nito't pang isi-ngisi bago sila umalis. At siyang tunay nga mula sa malayo ay nakatanaw ang dalawang salarin. Pwede naman nga raw sila magpalit ng package sabay may pabulong na nga si Ate Serena kay Allen na sayang naman daw yung package at ito nga raw ang pinakabongga nilang package sa lahat. Bagamat nahihiya ay okay na nga lang ang bida natin sa Lover and Married Couples package. Sabay appear na nga ng dalawang salarin at matagumpay sila sa kanilang plano. May pa-couples drink na nga si Ate Serena sa dalawa na kinablush na naman nga ni Charlotte at pang-couple nga raw, habang sa malayo ay pang-isingisi na nga itong si Eruka at sa wakas umpisa na nga raw ng kitimisa ng dalawa. Rekta na nga silang dinala ng Serena sa kanilang hot spring facility na lubos ibinida nito na mula pa sa sariwang bukal ng kanilang lugar. Dagdag pa nga nito ang open-air bath na pinakasikat nga raw sa lahat na pumukaw na nga sa atensyon ng ating bida at ligong-ligo na nga raw siya. Ngunit nagulat sila nang tanungin sila ng Serena kung may dala raw ba silang swimsuit dahil mixed bath nga raw lahat ng paliguan nila kaya kailangan nga raw nila ng swimsuit. Dito na nga sinama ng Serena ang ating bidang dalaga at marami nga raw silang rental swimsuit habang ang ating bida ay naiwang tulala at walang nagawa. Pisti sabi nung Serena kakaunti pa lamang ang mga tao pero ba't kaliwat kanan merong nang nakapwesto ika na nga ng naiilang na binatilyo at dito napapa-imagine na nga sa kung ano ang suot ni Charlotte, at namumroblema at baka di na naman kayanin ng puso niya. Napablush na nga ito nang marinig na ang boses ng dalaga at dito pakul na lumingon sa Smeriasep na Cocomelon Este sa dalaga siya ay natigilan ng lumingon. Pang-ising-isi na naman nga ang dalawa habang nakatanaw sa may malayo at di nga raw kinakaya ng utol niya. Nahiya na naman tuloy si Charlotte at kinabahan dahil di nga raw nagustuhan ng binata ang ayos niya na lubos pinabulaanan naman ng ating todo nangangatog na bida at bagay nga raw sa dalaga kaya huwag itong mag-alala. Nagkahiyaan na nga ang dalawa habang nagbobolahan sabay hinailan na nga ni Allen ang dalaga at sulitin na nga lang daw nila ang lahat ng pwede nilang magawa sa hot spring ng magkasama. Siyang tunay nga kung ano-ano na ang ginawa ng dalawa hanggang sa abutan na nga sila ng dapit hapon sa hot spring kung saan nagmoment na naman ang dalawa habang sila Eruka ay todo nakabantay sa may likod nila at nag-aabang ng kung anumang kababalaghan na gagawin ng dalawa. Bigla na nga lang lumutang ang Serena sa eksena at daladala na nga ang in-order nga raw nitong si Allen na ice cream, at ibinida na nga kay Charlotte na the best nga raw kainin kapag nasa hot spring. Sabay nilagyan pa nga ito ng spell ng di nga raw matunaw kahit mainit ang kanilang paligid. Lubos na gustuhan na nga ito ng dalaga habang pagkadismaya naman ang nadama ni Eruka at di inasahang hanggang kainan lamang ng ice cream ang naughty thing na gagawin ng dalawa sa hot spring. Natarante naman ang Serena ng lahat na nga mag-order sa kanya ng ice cream at nainggit na nga sa dalawa nating bida. Isang mag-ama na nga rin ang lumapit sa kanila at humingi ng pabor na lagyan nga rin daw ni Allen ng spell ang kanilang ice cream ng di matunaw, na malugod ding ginawa ng ating bida sa lahat at good mood na nga ang binata. Matapos nga ito ay lubos nagpasalamat ang Serena kay Allen at naging triple nga raw ang benta nila sa ice cream, at maging mga stock nga raw nila ay ginamitan ito ng spell ng di basta-basta matunaw. Wala yun ate ika na nga ng bida nating pa-humble na kinatuwa na nga nila Ate Serena kaya naman iminungkahi nito na kung sakali nga raw may plano na sila sa sightseeing nila kinabukasan ay magsabi lamang sila at gagawin nila lahat para maging espesyal ito. Makabawi man lang nga raw sila sa tulong ng ating bida. Nagpasalamat naman si Allen sa offer ni ate at humingi ng suggestion kung saan nga raw maganda mamasyal. Well meron nga raw mga diving spots kung nais nila, meron rin beaches. Tas meron ding bundok kung saan may mga fenwers na maaaring makita. Na-curious na nga sila sa fenwers ngunit sinabi ng Serena na alanganin nga raw ang fenwers ngayon at mating season nga raw ng mga ito. Ngunit meron pa nga raw siyang lugar na maiirekomenda, at dito na nga ibinida ang kanilang zoo.
Labis namang natuwa si Charlotte nang marinig ang tungkol sa zoo sabay Doro-demonyong ngisi na naman nga ng ating bidang tila may naging ideya na naman. Matapos nga ang kanilang mga naging pag-uusap ay dumiretso na sila sa kanilang kwarto, at dito natarante na nga ang dalawa nang makita ang kanilang kama, habang ang dalawang ito ay pang-ising-isi na naman nga sa katabing kwarto at tila nasusunod lahat ng kanilang mga plano, at di nga raw nila hahayaang matapos na lamang sa ice cream ang kitimisa ng dalawa at makikita nga raw nila ngayon ang haba ng pagtitimpi at pagpipigil ng dalawang pusong nanggigigil, huwahahahahahaha. Tinawag na nga ni Allen ang Serena kung saan sinabi sa kanila na maaari naman daw sila magpapalit ng kwarto ngunit sayang naman daw ang custom-made na kama, ang dreaming bed na nagpapakita ng anumang panaginip na nais nila kaya ayon, todo blush na lang ang dalawang na curious din sa dreaming bed na gawa pa daw mismo ng mga dreaming sprites. Magkatabi na ngang natulog ang dalawang di rin naman magawang makatulog, kaya tinanong na lamang ni Allen kung ano daw ba ang nais mapanaginipan ni Charlotte. Ayon naman sa dalaga ay gusto niya nga raw makita ang namayapa na niyang ina. Napangiti na nga ang bida nating tinalo pa may lagnat sa pamumula at tinulungan na ngang makatulog ang dalaga sa pamamagitan ng pagkakas ng spell dito, kinumpirma na nga ni Allen kung tulog na si Charlotte ngunit nalihis ang atensyon sa makinis na balat ng dalaga, mahahabang pilik mata at ang kissable nitong lips hanggang sa bigla na nga lang nagcast ng pangmalakasang pangpatulog na spell na pati sila Eruka at Miacha sa kabilang kwarto ay nadamay. Nagising na nga lang si Allen na umaga na at inabutan si Charlotte na maluha-luha sa kanyang tabi. Na masayang binati ang ating bida at napanaginipan nga raw niya ang nanay niya habang sa kabilang kwarto naman ay tulog peren ang dalawang pasaway na may set-up ng lahat. Samantala, sa kung saan ay ipinakita naman ang isang capybara na may X sa noo at nagmumuni-muni kung may kakayahan ba daw talaga si Allen Crawford na protektahan si Charlotte Evans. Pasabay na rin po lods ng like at subscribe natin dyan habang nagmumuni-muni ka pa rin naman, hihihi, salamat.